Visayas, Mindanao at buong mundo. Ngayon ay Lunes, June 10, 2024. Ako si Daniel Castro at ito ang Balitang A to Z. We didn't find Apollo Kibuloy and the 5 others who are the subjects of the warrants of arrest. Supporters ng puganting religious leader na si Apollo Kibuloy nakipaggirian sa mga pulis na maghahain ng arrest warrant sa Davao. Kibuloy hindi natunton sa bantay saradong compound. Unang araw ng 3-day transport strike, nagkatensyon. Ilang miyembro ng transport group kinuyog ang isang radio reporter. Bagong Pilipinas hymn ipinag-utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na kantahin tuwing flag ceremonies. Grupo ng mga guro, tutol. Sa balitang sports, pambansang kamao Manny Pacquiao kakalabanin si Japanese MMA fighter Chihiro Suzuki sa exhibition match sa Hulyo. At sa ating balitang showbiz, Pinay beauty title holders, paano nga ba naghahanda para sa kani-kanilang international competition? Magandang gabi, pambungad sa ating newscast. Magkakahulihan na nga ba? Nagbarikada kasi ang mga supporters ni Kingdom of Jesus Christ Pastor Apollo Kibuloy sa gate ng kanilang compound matapos ihain ang warrant of arrest sa pastor. Tinawag namang undeclared martial law ng abogado ng mga empleyado ng SMNI at dating tagapagsalita ng Administrasyong Duterte na si Atty. Harry Roque ang ginawang pagsugod ng kapulisan. May balitang A to Z, si Kim Salinas. Pipigilan at hindi hahayaang makapasok. Yan ang naging eksena ng mga supporters ni Pastor Apollo Kibuloy nang magbarikada sila sa labas ng Kingdom of Jesus Christ compound sa Davao City. Ito'y matapos ibaba ang warrant of arrest sa pastor at sugurin ng kapulisan ang naturang lugar. Hustisya! Hustisya! Ang sigaw nila, hustisya. Pero sa huli, walang nadatna ng mga pulis ni anino man lang ni Kibuloy. We didn't find Apollo Kibuloy and the 5 others who are the subjects of the warrants of arrest. So right now, we're still trying to find the whereabouts of Pastor Kibuloy and the 5 others. Walang ano't anumay, tinawag naman ni Atty. Harry Roque na isa itong undeclared martial law. Nakakatakot itong pangyayari ito. Linabag po ang ating Bill of Rights sa ating saligang batas at nagbibigay ng impresyon talaga na meron na tayong undeclared martial law na baliwala na yung karapatan ng tao to be secure in their places. Ani ni Roque, tinuring nilang isang terorista si Kibuloy at arrest warrant daw kasi ang dala ng kapulisan at hindi pwedeng umanong maghalughog kung walang search warrant. Dapat kung isi-serve nila ang warrant of arrest na yan, alam nila kung nasaan yung taong yun at hindi dapat na mag-search pa. At ito talagang pinakita nila na hindi naman nila nalalaman kung nasaan yung tao na dapat arestuhin kasi 4 na lugar ang sabay-sabay nilang linusob. Pero ayon sa PNP, legal ang kanilang aksyon. You have to understand, yung presence po ng PNP sa at least 5 areas po dyan na ongoing po ay is to implement po yung validly issued warrants of arrest po. Mas maigi na hayaan na lang pong pumasok po yung ating mga kapulisan. Pwede naman po nilang samahan yan, yung kanilang mga officer, just to make sure nga po na ma-check yung kaloob po nung itong mga areas po na ito to confirm nga po yung veracity ng information na possibly nandoon po yung ibang mga ibang mga akusado po. Naniniwala naman ang otoridad na nasa bansa pa rin si Kibuloy. Para sa Balitang A to Z, Kim Salinas. Kinalampag ng transport group na Manibela ang tanggapan ng LTFRB sa Quezon City para ihirit na payagan pa rin makabiyahe ng 1 taon ang mga unconsolidated na jeepney. Nagkatensyon naman sa unang araw ng 3-day transport strike matapos kuyugin at sakta ng ilang miyembro ng transport group ang isang radio reporter dahil sa umano'y hindi patas na pagbabalita. May balitang A to Z, si Ace Cruz. Umarangkada ng 3 araw na tigil pasada ng transport group na Manibela. Sigaw nila,
payagan ng gobyerno na makabiyahe pa ng 1 taon ang mga unconsolidated jeepney driver at operator. Siyempre, yung 1 taon na provisional na ibibigay po sa atin, malaking bagay na ito upang mapatunayan natin na tayo po ay pabor sa modernisasyon. Tumulak sa punong tanggapan ng LTFRB ang manibela para kalampagin ang board at mismong si Chairman Teofilo Guaduez III. Nandito kami para singilin siya sa mga panggigipit po sa amin. Alam naman natin na puro pananakot ang ginagawa niya sa mga drivers, sa mga operators. Ano ba talaga ang papagawa nyo sa amin? Tinatayang aabot sa 25,000 na miyembro ng manibela ang lalahok sa 3 araw na tigil pasada. Noon na nang sinabi ng Department of Transportation na tapos na ang consolidation sa PUVMP at nabigyan na rin ng 2 ekstensyon ng mga operator at driver para sumali sa mga kooperatiba nitong katapusan ng Enero at Abril. Bukas June 11 hanggang mismong araw ng Independence Day sa June 12 ay magtutuloy-tuloy ang kilos protesta at tigil pasada ng grupo. Pero sa issue ng hulihan sa mga gaya nilang unconsolidated jeepneys, tigumpa ang bibig ng manibela. Bago makalapit ang manibela sa LTFRB, nagkaroon ng tensyon sa pagitan ng radio reporter na si Val Gonzales at ilang miyembro ng transport group. Kwento ni Gonzales, sinuntok siya ng ilang realista at ayon naman kay Valbuena dahil ito sa umunoy hindi patas sa pagre-report. May sumusuntok dito, may sumusuntok sa akin dito. Tapos meron pang humihila sa akin. Mabuti na lamang at kinuha ko ng aking driver at inilayo doon sa harapan nitong grupo mismo ni Mar Valbuena. 30 minuto mahigit na namimerwisyo dito sa ating mga motorista. Pwede naman silang sabi ng kanilang mga saloobin basta't sa maayos na paraan at mayroong mga sasakyan na nakakadaan. Pero dun sa ginawa nila ay wala eh. Kinundin na naman ito ng iba't ibang samahan ng mamahayag pati na ng Presidential Task Force on Media Security at mismong network ni Gonzales na DZRH. Determinadong network na panagutin ang nasa likod ng pananakit kay Gonzales. At hindi dahil bias po sila, dahil pakati po yun ng kanilang trabaho, sana po ay wag saktan yung mga kaibigan po nating mga mamamahayag. At nakanda namang umalalay ang pambansang pulisya kay Gonzales kung nanaisin niyang magsampa ng reklamo. Para sa Balitang A to Z, Ace Cruz. Mga ka-A to Z, good news po dahil epektibo bukas, Martes, ang bawas presyo sa produktong petrolyo. Batay sinilabas na presyo ng mga kumpanya ng langis, nasa 60 centavos ang tapya sa kada litro ng gasolina. 1 peso at 30 centavos naman ang bawas sa kada litro ng kerosene, habang 1 peso at 20 centavos naman ang menos sa kada litro ng diesel. Bunsod umano ito ng mataas na interest rate at pagtaas ng produksyon sa Estados Unidos. Kaya naman magpa-full tank na po mga ka-A to Z. Bagong Pilipinas na nga ba? Ipinag-utos ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang pag-awit ng Bagong Pilipinas Hymn at pagbigkas ng Bagong Pilipinas Pledge tuwing flag ceremony sa lahat ng ahensya ng pamahalaan at mga pampublikong paaralan kasama ang state universities. Tutol naman dito ang iba't ibang grupo at tinawag na unconstitutional raw ito na tangkang baguhin daw umano ang kasaysayan. Pero may paliwanag dito si Senate President Cheese Escudero. May Balitang A to Z, si Naomi Almohano. Ibinaba ni Pangulong Marcos ang Memorandum Circular No. 52 na layong isama sa flag ceremony sa buong bansa ang pag-awit ng Bagong Pilipinas Hymn at Pledge para maisapuso umano ng mga Pilipino ang prinsipyo ng pamamahala at liderato ng Administrasyong Marcos. Matatandaang naging slogan ng mensahe ni Marcos para sa kanyang administrasyon ang Bagong Pilipinas na unang ikinampanya noong kumandidato siya sa pagkapangulo noong 2022 at formal na ililunsad nitong Enero ng taon. Pero tutol naman dito ang ilang grupo. Halimbawa sa amin sa HOR, kantahin niya na at umattend ako ng flag ceremony. So hindi ko naman yan gagawin. Kasi meron na tayong constitutionally mandated na lupang hinirang at saka yung panatang makabayan. Tingin natin ay pagpapabango lang ito, no, deodorizing the Marcos family at saka yung parang kumbaga
binabago nito yung history, no, yung nire-revise nito yung history. Ayon naman sa Facebook post ng Teachers Dignity Coalition, hindi ito praktikal at hindi naman kinakailangan, lalo't isa umano itong pagtatangka ng indoctrination. Anila, pinapaalala lang nito ang mga naganap noong martial law sa ilalim ng administrasyon ng kanyang ama noong dekada 70. Hindi obligado ang Senado na sumunod sa kautosang ito ng Pangulo dahil tanging sa ehekutibong sangay ng gobyerno lang applicable ito. Hindi rin nila inawit ang hymn at binigkas ang pledge sa flag ceremony ngayong araw dahil ang sinusunod nilang mandato ay ang Republic Act No. 8491 o ang Flag and Heraldic Code kung saan lupang hinirang ang kinikilalang awitin sa mga seremonya ng watawat. Independent na desisyon nila kung gagamitin nila yan. Dahil ang sinusunod namin ay yung Flag and Heraldic Code na nagsasabi kung ano yung kakantahin kada flag raising ceremony. Gayunpaman, wala raw nakikitang mali dito ayon kay Civil Service Commission Chairperson Carlo Nograles. Yung mga prinsipyo, mga sinusulong naman itong mga principles, ang sinusulong naman ito na yung atikain nito, yung sinusulong niyang gustong ma-internalize ng ating mga government workers is something that is in a positive note naman. It is something that makakatulong sa pagserbisyo ng ating mga government employees and government workers sa bayan at sa ating mga kababayan. Kung nanaisin naman ng pamahalaan na obligahin maging ang mga pribadong sektor na sumunod sa memorandum na ito, ayon kay Escudero, kakailanganin umanong amyendahan ang Flag and Heraldic Code ng bansa. Para sa Balitang A to Z, Naomi Almojano. Iginiit ni Senate President Cheese Escudero na dapat reviewin ang paglobo ng gasto sa pagpapagawa ng bagong headquarters ng Senado sa Taguig. Mula kasi sa orihinal na pondo na 8.9 billion pesos lang, lumobo ang gastos dito sa 23 billion pesos. Gumulong ang konstruksyon nito noong termino ni na dating Senate President Vicente Soto III at dating Senate Accounts Committee Chair Panfilo Lacson na ipinagpatuloy ni dating Senate President Juan Miguel Zubiri at Senate Accounts Committee Chair Nancy Binay. Sa aking pananaw, masama ito sa panlasa ng karamihan, lalong masama sa panlasa ng mas nakararami nating mga kababayan, lalo na sa gitna ng krisis sa ekonomiya at sa kahirapang nakikita ng marami sa ating mga kababayan. All set na muling pagbabalik sa ring ni Pinoy boxing champ Manny Pacquiao. Ito'y makaraang i-anunsyo ng Rizin Promotions ang 3-round exhibition match ng Pinoy champ laban kay Japanese MMA fighter Chihiro Suzuki sa Saitama Super Arena sa Japan sa Hulyo 28. Itong tinuturing na bagong laban ni Pacquiao, makaraang makansela ang dapat sana exhibition match noong Pebrero. Wala pa namang pahayag ang kampo ng boxing champ kung hudyat na ba ito na kanyang formal na pagbabalik sa professional boxing scene. Sa aming pagbabalik, sa kabila ng maraming Pilipinong wala pa ring ID, gobyerno inilunsad na ang digital version ng National ID. At US hiniling ang pagboto ng UN Security Council para sa agarang tigil putukan sa Israel-Hamas crisis. Ang mainit na mga balitang iyan, abangan sa pagbabalik ng Balitang A to Z. Talagang tag-ulan na mga ka-A to Z dahil may nabuong low pressure area. May layong 135 kilometers silangan ng Butuan City sa Agusan del Norte. Pero ayon sa monitoring ng Pag-asa, maliit naman ang tsansa nitong maging bagyo sa susunod na 24 hanggang 48 oras. Gayunpaman, inaasahan na magdadala pa rin ito ng mga kalat-kalat na pag-ulan, pagkulog at pagkidlat sa Visayas, Zamboanga Peninsula, Northern Mindanao, Dinagat Island, Surigao del Norte, Surigao del Sur at Agusan del Norte. Maulap hanggang sa may kalat-kalat na pag-ulan ang inaasahan namang panahon sa mga susunod na araw sa iba pang lugar sa bansa kasama na ang Metro Manila.
Nasa 3 milyong Pilipino ang hindi pa rin nakatatanggap ng kanilang physical na national ID. Pero kanina, inilunsad po ng gobyerno ang digital version nito na pwede nang ma-access ng mga rehistrado sa PhilSys. Ayon naman sa Philippine Statistics Authority, maaari na itong magsilbing valid proof of identification para sa government at banking transactions. May balitang A to Z, si Ian Maghanoy. 1, 2, 3. Inulunsad na ng Philippine Statistics Authority at Department of Information and Communications Technology ang Digital National ID. Maaari itong ma-access sa website na nationalid.gov.ph. Pwede rin itong ma-download sa App Store o Play Store. Parte ng security features nito ang demographic information at facial verification. Encrypted ang mga impormasyon nito para makaiwas sa hacking ayon sa DICT. And aside sa cybersecurity, of course, we have to fortify that. The data itself is unreadable, no, to the accessing entity, even programmers. Itong mga systems natin ay nababasa niya yung QR code, no, kung ikaw man ay may hawak ng physical card, e-Phil ID or the digital national ID. Lagpas 87 million na ang rehistradong Pinoy sa ilalim ng PhilSys National ID System. Pero nasa 3 milyong Pinoy ang hindi pa rin nakakatanggap ng kanilang physical ID. Dapat nauna na muna yung ID para kahit pa. Kasi mas kailangan yung ID. Kasi sa online, sa web, mabilis na ma-hack eh. Diba? Alam mo naman ng panahon ngayon, dahil matatalino. Paglilinaw ng PSA, tuloy pa rin ang pamamahagi ng physical na national ID. Yun nga lang, kailangan pa rin ng pasensya dahil may limitasyon sa printing nito. The maximum number of cards that can be printed on a given day is 80,000 cards, no? And depending on conditions, minsan mababa ito. Inaasahan namang magsisilbing valid proof of identification ang National Digital ID na magagamit sa lahat ng government at banking transactions, physical man o online. So imagine, pupunta ka later on sa iba-ibang ahensya, di ba? Kailangan ka mag-physical presence doon. And you have to go there to magpi-fingerprint ka na naman ulit, tama? Magpi-picture taking ka na naman ulit, kaya mahaba yung pila. So yung automation process, ito po yung na-ready ngayon ng PSA at DICT. Paalala ng mga otoridad, wag na wag ibibigay ang impormasyon at credentials ng account sa iba para hindi ma-hack ang inyong National Digital ID. Para sa Balitang A to Z, Ian Maghanoy. Inilunsad ng Bureau of Fire Protection ang kanilang mental health hotline para tumugon sa lumalalang kaso ng suicide incident sa bansa. Ayon sa ahensya, nasa 31 ang bilang ng kanilang nasagip mula sa sakit na depresyon. Malaking tulong ito para mabigyan ng karampatang payo at positibong komunikasyon ang sinumang may pinagdadaanan. Dagdag pa ng BFP, humigit 100 ang kanilang well-trained staff na handang tumulong kanino man. Para sa mga nangangailangan ng tulong, maaaring tumawag sa kanilang numero na 0962-458-4237. Ito po ay isang hotline na pinrovide ng Bureau of Fire Protection para po matugunan yung ating mga kababayan na nangangailangan din po ng makakausap or assistance when it comes to mental health. Dahil po ayon sa data natin, sa statistics natin, nagkaroon po ng 15% increase ng rate ng mga suicide dito po sa ating bansa. Muling naresto sa Timor-Leste ang dating mambabatas na si Arnulfo Teves. Ito'y matapos din siyang palayain ngayong araw ng Lunes mula sa preventive suspension. Ayon kay Justice Spokesperson Miko Clavano, nakahandang humarap sa kasong extradition si Teves. Matatandaang inaresto si Teves sa Dili City noong Marso nang mag-issue ng red notice ang Interpol kaugnay sa pagpatay kay dating Governor Roel Degamo at siyam na iba pa.
Hiniling ng Estados Unidos ang pagboto ng UN Security Council para sa isang draft resolution na sumusuporta sa agarang tigil putukan at pagpapalaya ng mga bihag sa gitna ng Israel-Hamas crisis. Ayon sa US, hindi na dapat palampasin ng mga miyembro ng UN Council ang kanilang proposal. Mababatid na kaalyado ng US ang Israel na malawakang binabatikos matapos harangin ito ang ilang draft resolution ng UN para sa tigil putukan sa Gaza. Susunod, it's Beanie Nation. Nation's girl group na Beanie may sorpresang Happy Beanie Day ngayong Martes sa mga Blooms. At Carlo Aquino at Charlie Dizon nagpalitan na ng I Do. Huwag kayong bibitiw, abangan ang kompletong ulat sa pagbabalik ng Balitang A to Z. It's Beanie Nation na mga ka-A to Z dahil ang Nation's girl group na Beanie may sorpresa sa lahat para sa kanilang Happy Beanie Day bukas Martes sa Juan Ayala sa Makati. Ready at excited naman ang mga Blooms fans para sa mga pasabog na Beanie activities tulad ng Beanie Hour, dance workshops, merch at marami pang iba. Ngayong Lunes naman, June 10, ni-launch na ng grupo ang kanilang official website para sa kanilang mga exclusive updates. Pinasikat ng grupong Beanie ang ilang hit songs tulad ng Pantropiko, Salamin-Salamin at Karera. Bago nga ang pinakaabangang Happy Beanie Day, may pahabol pang sorpresa ang grupo sa Blooms ngayong gabi ng Martes dahil inanunsyo po na nito ang bagong single na ilalabas na Cherry on Top. Kaya naman, abangan! Sa iba pang showbiz balita, ikinasal ng aktor na si Carlo Aquino sa kanyang girlfriend na si Charlie Dizon dito lamang Linggo, June 9 sa isang private resort sa Silang, Cavite. Maid of honor dyan si Sue Ramirez habang bridesmaid naman sina Bel Mariano at Kyla Estrada. Bigatin rin ang kanilang mga naging principal sponsors, ang mga big boss ng Kapamilya Network na sina Carlo Katigbak, Cory Vidanes, Charo Santos Concio at Star Magic Head na si Derek Laurenti Giogi. Present din sa garden wedding sina Maricel Soriano, Vilma Santos Recto, Sylvia Sanchez at ang mag-asawang Lani at Senator Bong Revilla. Laban kung laban. Ito ang prinsipyo ngayon ng mga naggagandahang Pinay Beauty Queen title holders na naghahanda sa kanilang laban sa international competition. Ano kayang paghahanda ang ginagawa ng unang sasabak sa kompetisyon ngayong taon na sina Miss Philippines Supranational Alethea Ambrosio at Miss Cosmo Philippines 2024 Atisa Manalo? Alamin natin yan sa Balitang A to Z Showbiz ni Lane Garcia. Ready ng lumaban sa international stage ang dalawang pambato ng Pilipinas. Sina Supranational Philippines 2024 na si Alethea Ambrosio na lalaban sa Miss Supranational 2024 sa Poland sa darating na July 6. At si Atisa Manalo na kauna-unahan sa bansa na sasabak sa Miss Cosmo 2024 na gaganapin sa Vietnam sa Setyembre. Sa send-off presentation ngayong Lunes, kasama si Mr. Supranational Philippines 2024 Brandon Espiritu, ibinahagi ng dalawa ang kanilang karanasan sa mainit na pagtanggap sa kanila ng Polish Ambassador para sa kanilang pagdalo sa courtesy call sa Embahada ng Poland. Sa kanilang nalalapit na laban, anong mga paghahanda kaya ang kanilang ginagawa para masungkit ang mga titulo? You have to really show your authenticity, your real story, what brought you in Poland, what brought you in Miss Supranational, and how can you contribute as the Miss Supranational ambassadors. I've just been continuing my preparations, Q&A reviews, gym, all those little things that make a beauty queen. Those are the things that I've been doing. Payo naman ni Miss Supranational Philippines 2025 Tara Valencia para kay Alethea Ambrosio. Since my competition will still be next year, what I do is really give our all-out support to our Miss Supranational Philippines 2024 Alethea Ambrosio. And at the same time, his
our Mr. Supranational Philippines 2024 because they are really competing this July for them to really bag the title or give pride for the Philippines. Maiuwi kaya ni Alithea ang ikalawang Supra Crown ng Pilipinas na unang nasungkit ni Mutia Datul noong 2013? Samantala, excited naman ang ating ilang beauty title holders sa kanilang homecoming matapos ang prestiyosong Miss Universe Philippines 2024. Ever since I was an athlete, so I would wake up early, I would go for a run. When I come back, I'll do my journal. Naghahanda na rin sa bakbakan para sa susunod na taon sina Miss Supranational Philippines 2025 Tara Valencia at Miss Charm Philippines 2025 Cyril Payumo. While waiting for my turn, I really prepare myself by really learning about the pageant, knowing how I can really do well and perform well since this would be my first international pageant. There's no tentative date yet, but I'm also preparing myself and trying to balance everything. Like while attending the activities as Doreen, I don't forget to work still with my platform. Good luck, ladies! Para sa balitang A to Z Showbiz, Lynn Garcia. Kung kayo ay may kwentong kakaiba, mga kwento ng pag-ibig o storya ng inspirasyon at pag-asa, maaari nyo itong ibahagi. Sumali sa ating Facebook group na Balitang A to Z. Panoorin ang replay ng ating programa at sundan ang ating social media pages. Hanapin ang Balitang A to Z. Ang ating pabaong quote of the night ay mula sa novelist na si Joseph O'Connor. Sabi niya, may dalawang pagpipilian sa pagharap sa otoridad, sumuko o lituhin ito. At yan ang mga balita at impormasyon, mga kwentong may dalang inspirasyon na tinutukan ng Balitang A to Z. Sa ngalan ni Barbie Mulak, ako po si Daniel Castro. Maging maalam, makialam, magandang gabi Pilipinas!